Panibagong araw, panibagong house viewing na naman tayo. Condo townhouse nga ulit for today's video. Kung lagi nga kayo nakasubaybay sa mga vlog ko, mas maluwag yung entrance nito kumpara dun sa previous vlog. Make sure na tatapusin nyo tong video na to kasi sa last part, ipapakita ko kung sino yung mga nanalo sa pa-Gcash ko. Mabalik na tayo dito sa bahay. Yung living room nila, saka dining room, magkasama na. Yung tinatawag nilang open concept, mas maluwag nga kasi tignan kapag limited lang yung mga walls na nagse-separate sa mga rooms. Pahaba nga lang yung design nito. Karaniwan talaga sa mga townhouse, pahaba. Yung sukat pala nitong living room saka dining room, 21.28 square meters. Ito pala yung backyard nila. Medyo malaki-laki na rin naman yung backyard. Hindi ka rin naman pwedeng mag-expect talaga ng malaking backyard kapag townhouse. Sapat na siguro yung space na yan para kung sakali man na may bisita ka, makakapag-barbecue party man lang kayo sa likod. Huwag niyo na lang pansinin yung mga nalaglag na dahon. Taglagas kasi ngayon. Tapos next month, winter na. Ito naman yung kitchen nila. May sukat to na 13.6 square meters. Yung flooring nga nito naka-tiles, unlike dun sa ibang area, naka-laminate. Maganda siguro kung ipinalaminate na rin nila yung kitchen nila. Next naman natin tignan yung basement. Kung mapapansin nyo nga, hagdanan pa lang, naka-carpet na. Buong basement nila naka-carpet, except dun sa utility room. May kita nyo rin mamaya, nandun yung washer, saka dryer. Ano kaya yung mga gamit dati dito sa basement? Kasi nung pinuntahan namin, walang kalaman-laman. Ito naman, storage room lang na maliit. Itong basement pala, tinatawag nilang recreational room. Hindi na nila naisipang ipa-renovate para maglagay man lang ng bedroom. Ito yung sinasabi ko kanina na utility room na hindi naka-carpet. Tapos nandito nga yung washer, saka dryer. Kung kayo ang titira dito sa bahay na to, ano ang gagawin nyo dito sa basement? Ang luwag-luwag pa kasi oh. Alisin nyo na siguro sa option nyo yung bedroom. Kasi may 3 kwarto to sa second level. At ang dami pang kama sa current setup nila. May kita nyo mamaya yung sinasabi ko. Itong townhouse pala na to, may monthly fees na 365 Canadian dollars. Or sa Philippine peso, halos 15,000 pesos yun. Next naman nating pupuntahan yung CR. May CR nga to sa main level. Isa yun sa mga nagustuhan ko sa townhouse na to. Pero 2 piece lang siya. Sink, saka toilet. Malaking tulong yan kaysa aakyat baba pa. Bukod pala sa monthly fees, meron pang property tax. For 2023 nga, 2,700 Canadian dollars yung property tax nitong townhouse. Sa Philippine peso, 110,000 pesos yon. More or less, ganun din sa 2024. I-check na muna natin tong unang kwarto sa left side. Ito pala yung pusa nila. Ang pangalan daw niyan, puti. Itong primary bedroom nila, may sukat na 14.73 square meters. Lumuwag nga lalo tignan dahil dyan sa double deck na bed. Space saver talaga yung ganyan. Next naman natin titignan yung CR dito sa taas. Kabisado nyo na siguro yung lagi kong sinasabi sa ganitong setup. 4-piece setup na may sink, toilet, bathtub at shower. Isunod naman natin to, yung second bedroom. May sukat nga to ng 8.8 square meters. Naka-double deck din, kaya maluwag-luwag pa yung space. Yung pangatlong bedroom naman, may sukat na 8.52 square meters. Kapareho nga lang din to ng presyo ng previous vlog ko, 500,000 Canadian dollars. Or sa Philippine peso, 22.2 million pesos. Ano mas gusto nyo? Yung episode 10 or itong episode 11? Comment nyo lang. Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli. Paalam!